Pangalan po? Ako ay si Marcelina Sumayod, Ilang taon na po sila? 68 years, Ilang taon na po kayo nakatira sa Landayan? 18 years. So may konti lang po akong katanungan dito. Simulan ko na po. Can you describe your experience during flooding in your barangay? Mahirap pag may baha, hindi ka makakilos ng ayos. Pagbaba mo ng bahay, may tubig. Paglabas mo, pag namili ka, tubig kailangan, may buta ka. Kasi mahirap pagka wala kang buta. Wala kang buta kasi yung may posibilidad na makakuha ka ng leptospirosis. Kaya mahirap pag kami baha. So, paano po nakaka-epekto yung flooding sa daily life niyo po, tsaka sa family? Sobrang hirap. Kasi hindi ka makapagtrabaho ng ayos, hindi ka makalabas ng ayos, tsaka mahirap kumilos. Ang daily routine mo is lalabas ka, bibili ng pagkain, may tubig, baha. Pag uwi mo, baha. Paglabas mo ng bahay, baha. So, mahirap. So, ano po yung pinaka biggest challenge po na kinarap niyo po during flood? Yung magkasakit ka na hindi ka madadala agad sa paggamutan kasi may tubig. Saka ang sasakyan mahirap. Padyak lang. Paano kung halimbawa emergency? Kaya mahirap. Mahirap pag ang baha, lalo na dito, mataas ang tubig, halos abutin yung bahay sa loob. So, paano niyo po siya usually nako-cope sa flood? Kasama na sa pamumuhay natin yun eh. Pagka umulan, may baha. Kaya, kasama na sa buhay yan kahit mahirap, kakayanin. So, may action na po ba yung barangay dito para ma-address yung flooding? Iyon ang hindi natin alam kasi nung mga nakaraang baha, parang wala naman silang ginagawa ni tulong nila dito sa mga tao rito, halos wala. Kaya mahirap pagkabaha dito. Wala kang mahihitang tulong. Pero ano po yung mga solutions na pwede niyo pong i-recommend para po ma-reduce yung flooding? Unang-una, yung drainage. Kailangan yung drainage diretso doon sa may tulay. Yung drainage na parang drainage kasi nasaraduhan na kaya nag-i-stay yung tubig ng matagal. Kasi last year halos 6 months yata yung tubig kaya hirap kumilos. Pagka may baha, kailangan may mga namumuno. Ano din, tumulong din kasi hindi lang naman kasi isang tao. Halimbawa, yung mga homeowners, hindi naman sila makakilos kung wala yung sa barangay halos, kaya sa munisipyo, kaya dapat meron silang action. Ang kaso parang wala silang action eh. Kaya kawawa yung mga nandito sa mga lulaying areas. So, thank you po, Ma'am Marcelina, for interviewing po. Thank you po. Okay, welcome.